Sa mga nagdaang kabanata ay napabuntong hininga ng alang si Snow Maiden sa pagkakataong ito. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay lumipas na ang isang buwan sa mundo ng espada sa itaas ng Underground Sword Mountain. Na dito nga ay nag-aantay na ang mga martial artist sa pagdating ni Supreme Li Yunfei. Nasabi pa nga dito ng isa na inimbitahan ni Li Yunfei ang aking Zhou-Tian Realm Supreme Being na dumating, ngunit siya mismo ay dumating ng huli. Ano ang dahilan nito? Dagdag pa ng isa na kahit hindi ako masaya sa puso ko, dumating pa rin ako. Maliit na bagay lang talaga na sabihin ito sa harap ng mukha ni Li Yunfei. Bahagya namang nagalit ang isang ito subalit hinayaan na lamang ito. Sinabi naman ng binata na narinig ko na namatay ang Supreme Sunflower sa kamay ng isang binata. Wala sa pinakamataas na nilalang ng iyong Sword Realm, maliban kay Li Yunfei, ang may kakayahang makipaglaban. Sa sinabi ng batang ito ay biglang nagalit ang lahat sa kanya. Sa isip-isip naman ng isa na ang kuryosidad ay laging pumapatay ng tao. Ilang sandali pa ay dumating na si Li Yunfei dahilan upang magkaroon ng katahimikan ang lahat. Agad naman siyang bumaba upang simulan ang kanilang plano. At bago siya magsimula ay humingi muna siya ng pasensya sa lahat. Sinabi naman ng matanda na ayos lamang ito dahil kara-rating lang naman nila. Samantalang kanina nang hindi pa dumarating si Li Yunfei ay nagrereklamo na ang matandang ito. Na kahit ang babaeng ito ay sinabi din niya na Supreme Master Yunfei, sa wakas ay nandito ka na. Habang pinagmamasdan naman ito ng bata ay sa isip-isip niya na ang mga taong ito, ay mabilis na nagbago ang mga mukha nila na parang malayo kanina. Sinabi naman na ni Supreme Li Yunfei na mga kababaihan at mga ginoo, sigurado akong alam ninyong lahat ang layunin ng paanyaya ngayon. Ang apat na hari ng panlabas na kaharian ay nagnanais na magbukas ng isang pintuang daan patungo sa labas na abot. Ngayon tayo ay magsanib puwersa para patayin sila. Napatay ko na ang isa sa kanila, pero 3 na lang ang natitira. 2 sa Sword Realm at 1 sa Zuan Realm. Mayroon akong isang mapa sa aking kamay na magdadala sa iyo sa kanilang lokasyon upang patayin sila. Matapos niyang magsalita ay agad niyang ibinigay ito sa lahat. Tinignan ng bawat isa ang mapa na bahagyang nagkaroon ng katahimikan. Ilang sandali pa ay nagpahayag ang bata na Supreme Master Yunfei, tutulungan ka namin na patayin sila, kung ibibigay mo muna sa amin ang ipinangako mo sa amin. Napangiti naman si Li Yunfei sa sinabi ng binata subalit isa itong kabastosang para sa kanya. Nilabas niya ang mga pills at sabay niyang sinabi na ito ang Heavenly Rank Superior Will Pill, 10 bawat isa tama. Tuwang-tuwa naman ang binata na sabi pa nga niya na tama ito. Pinalapit naman siya ni Supreme Li Yunfei upang kunin ito sa kanya. Sa kanyang mga aksyon ay napabuntong hininga na lamang ang lahat na dahil isang walang muwang talaga ang binata. Masayang-masaya siyang lumalapit patungo kay Supreme Li Yunfei. Nang makalapit siya ay dahan-dahan niyang kinuha ang para sa kanya. Subalit bago pa man niya makuha ito ay may isang atake na patungo sa kanya. At nang sandaling tumama ito ay tumilapon na lamang ang binata sa lakas ng simpleng ataking iyon. Sinabihan din siya ni Supreme Li Yunfei na ibibigay ko ang ipinangako ko, at natural lamang ito. Pero kung gusto mo, pagkatapos ay kailangan mong isipin kung mayroon kang buhay o wala. Habang nahihirapan ay pinilit niyang magsalita na nakukuha ko na ito. Maya-maya pa ay sinabi na ni Supreme Li Yunfei na kung ganun ang lahat handa na ba kayo. Nanahimik naman ang lahat sinyalas na handa sila. Kaya naman dahil dito ay sinabi ni Li Yunfei na mahusay kung ganon. At inilatag na rin ni Li Yunfei ang lahat ng kanilang plano kung paano nila sisimulan. Sa kabilang banda naman sa kaharian ng espada sa kalangitan ng Lower Zuan Domain ay nandito sina Xiao Chen at Black na nag-uusap. Nasabi pa nga ni Black kay Xiao Chen na kung gaano pa katagal sila maglalakbay. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na hindi dapat magmadali, pero itong Zio Secret Ship na ito ay medyo mabagal. Habang si Kung Ling naman ay umiiyak dahil kinuha sa kanya ang kanyang flying boat ni Xiao Chen. Tinanong naman ni Black kay Xiao Chen na kung sakaling makarating na sila sa Upper Realm, saan naman sila pupunta. Ipinahayag naman ni Xiao Chen na mayroon siyang sariling mga plano, pero kailangan ko munang pumunta sa Infinite Sword Sect, may kailangan akong bawiin. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na nga sina Xiao Chen at Black sa sekta ng Infinite Sword. Napatingin naman ang mga elder nang makita nilang may humantong flying boat sa kanilang sekta.
Walang ano-ano naman na bumaba dito si Xiao Chen at Black. Agad din naman silang sinalubong ng mga elder sa pagdating ng master. Napansin naman ni Xiao Chen na bahagyang nag-alala ang elder kaya naman sinabihan siya na huwag siyang pansinin. Sinabi naman ng elder na hindi ko maisip na ang aming kagalang-galang na walang katapusan na sekta ng espada ay nabawasan sa ganoong estado. Hindi naman ito pinansin ni Xiao Chen at nagpatuloy na silang pumasok sa loob. Nang makalapit siya sa pintuan ng Treasure Pavilion ay agad niya itong binuksan. Nang makapasok sila ay namangha si Black sa dami ng kayamanan dito. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ang lahat ng ito ay para sa iyo. Hindi naman nagsalita pa si Black at mabilis na inabsorb ang mga kayamanan ng mabilis. Ilang sandali pa ay natapos na nga ito sa kanyang pag-absorb sa kayamanan at makikitang halos pumutok ang tiyan nito. Binuksan naman ni Xiao Chen ang isa pang silid at para bang nakalagay dito ang pinakamahalagang bagay na kailangan niya. Nang mabuksan ang silid ay agad na silang pumasok. At nang makapasok nga sila dito ay makikita ang isang asul na bagay na nakalutang sa harapan ni Xiao Chen. Tinanong naman ni Black na kung ano ang bagay na ito. Sinabi naman ni Xiao Chen ito ay isang life orb. Hindi naman maintindihan ni Black ang sinabi ni Xiao Chen. Agad naman na ipinaliwanag ni Xiao Chen na ang globo ng buhay ay ang pinakamahalagang kayamanan sa Siyam na Kaharian. Maaaring ilagay ng gumagamit ang kanilang sariling kapalaran dito, maaari nitong iligtas ang iyong buhay sa kritikal na sandali. Sinabi naman ni Black na ibig sabihin ay para itong Diyos. Inihayag naman ni Xiao Chen na ang globo ng buhay ay ipinanganak sa langit at lupa, sobrang mahalaga, sa dati kong buhay, 2 lang ang nakuha ko. Nagsalita naman si Black na yung isa, hindi mo naman binigay kay Li Yunfei diba? Naiinis naman si Xiao Chen kapag naaalala niya ang bagay na ito kaya naman sinabi niya kay Black na wala akong pakialam dito. Napabuntong hininga na lamang si Black sa sobrang panghihinayang dito. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Xiao Chen kay Black na umalis na sila, kaya naman kunin ang mga piraso at magtungo sa itaas na Zuan Domain ng buong bilis. Makalipas ang 1 buwan sa kaharian ng espada sa Zuan Domain sa lungsod ng Fenglei. Dito nga ay nakarating sina Xiao Chen at naglalakad sa kalagitnaan ng lungsod. Na kung saan ang mga nilalang na makakasalubong mo dito ay hindi basta-basta. Hindi naman maiwasan na hindi sila tignan ng mga nilalang na ito habang papasok ng lungsod. Nasabi na lang ni Black na ang lugar na ito ay sobrang kawili-wili. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na ang Fenglei Domain ay nilikha ng kataas-taasang Fenglei. Orihinal, ito ay isang patay na lupain na natatakpan ng hangin at kulog. Inubos ni Supreme Fenglei ang lahat ng kanyang cultivation upang lumikha ng isang lungsod. Ang mga martial artists sa lungsod na ito ay pinahihirapan ng hangin at kulog, ngunit pinagbubuti rin nila ang kanilang paglilinang sa lahat ng oras. Sinabi naman ni Black nang marinig niya ang sinabi ni Xiao Chen na kung nandito ba tayo para mag-insayo. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang paglilinang ay isang bagay lamang, higit sa lahat, may puwersa akong naiwan sa Feng Domain, ngayong nasa Upper Zuan Domain na tayo, kailangan natin ng malakas na puwersa para suportahan tayo. Habang nagpapatuloy sa paglalakad patungo sa isang mansyon ay makikita dito ang 2 gwardya sa labas. Hindi naman kilala ng mga gwardya ang bisita kaya naman naghanda sila dito. Nang makalapit si Xiao Chen ay sinabihan siya ng gwardya na hindi tinatanggap ang mga tagalabas sa compound ng pamilyang Lei. Sinabi naman ni Xiao Chen na hinahanap ko si Lei Pao. Nagtinginan naman ang dalawa sa pangalang binanggit ni Xiao Chen. At agad na naglakad ang isa sa kanila papasok at sabay na sinabihan si Xiao Chen na maghintay lamang ito. Ngunit bago pa man makalayo ang gwardya ay sinabihan niya ito na sabihin kay Lei Pao na kapag hindi ko siya nakita sa isang tasa ng tsaa, itatali ko siya sa puno. Nang marinig ito ng gwardya ay bahagya siyang natigilan. Subalit nang maunawaan niya ito ay agad siyang tumakbo ng mabilis. Habang ang isa naman ay nakiusap ng magalang na mangyari maghintay. Nahalata naman ni Black ito kaya naman sinabihan niya si Xiao Chen na kung ito ba ang sekretong lugar ni Xiao Chen. Hindi naman sumagot dito si Xiao Chen. Maya-maya pa ay may biglang mabilis na tumatakbo at umiiyak habang basag ang mukha niyo habang kanyang binabanggit na ang master ay buhay at nagbabalik. Nagulat naman si Xiao Chen nang makita niya ang bata na kahit si Black kung kaya't tinanong niya si Xiao Chen na kung ito ba si Lei Pao. Sinabi naman ni Xiao Chen habang tinignan ang imahe ni Lei Pao dati na hindi ko alam.
Nagulat naman si Lei Pao sa kanyang nakikita dahil ang kanyang master ay malaki din ang pinagbago. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ang taong gusto kong makita ay si Lei Pao. Sinabi naman ng bata na ako iyon si Lei Pao. Bigla namang tumawa ng malakas si Xiao Chen at sinabi niya na Lei Pao, ano ang nangyari sa'yo? Napakamot na lamang sa ulo si Lei Pao at sinabi niya na malaki din ang pinagbago mo. Sinabi naman ni Xiao Chen na pumasok na muna tayo sa loob. Dito sa loob ay pinagalitan ni Xiao Chen ang si Lei Pao na sinabi ko sa iyo na hindi ka kwalipikadong magsanay ng 7 nakamamatay na kulob ni Feng Lei, bakit hindi mo ako pinakinggan? Malungkot namang sinabi ni Lei Pao na ayoko naman talaga. Dagdag pa ni Xiao Chen na ang pagpilit sa iyo na magsanay sa 7 nakamamatay na kulob ni Feng Lei ay magiging sanhi ng pag-rebound ng iyong dugo at qi, tingnan mo ngayon ang sarili mo sa dulot nito. Nahihiya namang sinabi ni Lei Pao na ang maikli ay medyo maikli, ngunit ito ay katanggap-tanggap. Inihayag din ni Lei Pao na Master, sabi ni Hai tapos na ako, anong nangyari sa iyo nitong mga araw na ito? Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na mamaya ko na sasabihin, tinatanong kita, kung gaano kalayo ang nabuo ng tambalang Lei family. Agad naman na inilatag ni Lei Pao ito kay Xiao Chen na ang pamilyang Lei ay may 32 dakilang emperador at 4 na pinakamataas na emperador. Mayroong hindi mabilang na mga kayamanan ng makalangit na mga materyales, na handang maglingkod sa kanilang mga Panginoon. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay natuwa siya dito at sabay niyang sinabi na hindi masama. Ano ang pangkalahatang dynamics ng Upper Zuan Domain sa panahong ito? Iminungkahi naman ni Lei Pao na walang pagbabago sa mga lumang puwersa sa itaas na domain ng Zuan, ngunit sa nakalipas na 6 na buwan, isang bagong puwersa ang lumitaw, na tinatawag na Heavenly Illusion Sect. Ang makalangit na maling sekta na ito ay orihinal na isang maliit na sekta lamang, ngunit sa loob ng kalahating taon, 3 magkakasunod na likas na kataas-taasang tadhana ang lumitaw. Sa panahong iyon, ang Patriarch ng Heavenly Illusion Sect ay nakapasok din sa pinakamataas na nilalang sa isang iglap, naging isa sa pinakamalakas na puwersa sa Upper Zuan Domain. Tsaka, nag-extend din sila ng kamay sa Feng Lei City natin. Hiniling nila sa amin na isumite ang item ng higit sa 1 beses. Nakipag-away ako sa kanila minsan, at sinamantala. Sabi ng chismis na ang pinuno ng Heavenly Illusion Sect ay disipulo ni Li Yunfei. Bahagya namang nagtaka si Xiao Chen dito nang marinig ang impormasyong ito. Kinumpirma naman ito ni Lei Pao na tama, nakuha niya ang 9 na revolution ng diskarte sa buhay at kamatayan, tinatago niya ng maayos, pero masasabi ko pa rin na hindi ako kumbinsido. Natuwa naman si Xiao Chen dito at sabay niyang sinabi na kawili-wili, paano ang natitira? Anumang bagay na walang halaga. Iminungkahi naman ni Lei Pao na ilang araw na ang nakararaan ipinatawag ni Li Yunfei ang mahigit 20 Supreme Being at tila may balak na isang malaking kaganapan. Tinanong naman ni Xiao Chen si Lei Pao na kung hindi ka ba inimbita ni Li Yunfei. Sinabi naman ni Lei Pao na ang mga pumunta ay pawang Peak Supreme Being, baka hindi ako sapat doon. Sinabi din niya na Master, bakit hindi mo puntahan si Xiao Bai? Na malaki na ipinagbago ngayon. Nang marinig ito ni Black ay napansin niya ang pangalan nito. Bahagya namang naalala ni Xiao Chen ang isa pa niyang kaibigan na si Xiao Bai. Dagdag pa ni Lei Pao na bagamat hindi siya kasing lakas ng isang Supremo, hindi naman siya nalalayo. Sa puntong ito ay tinanong na ni Black si Xiao Chen na kung sino si Xiao Bai. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na malapit mo na siyang makilala, at dapat magkasundo kayo sa hinaharap. Matapos ang kanilang pag-uusap ay agad na silang umalis upang puntahan si Xiao Bai. Maya-maya pa ay nakarating na sina Xiao Chen sa lugar kung saan naninirhan si Xiao Bai. Dahan-dahan silang pumasok dito na pinangungunahan ni Lei Pao. Agad naman na lumabas si Xiao Bai at tinignan ang pumasok sa kanyang tirahan. Sinabi naman ni Xiao Chen nang makita niya ito na matagal na ding panahon na hindi tayo nagkita. Mabilis naman na lumapit si Xiao Bai kay Xiao Chen habang si Black naman ay nararamdaman niya ang kapangyarihan nito. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Black na ang katawan ni Xiao Bai ay isang python. Iniligtas ko siya nang nagkataon noong naglalakbay ako sa langit. Sinabi naman ni Black na ang isang python na ito ay makapangyarihan. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen at kanyang ipinaliwanag na ang python ay isa sa pinakamalakas at pinakamatandang hayop sa 9 na kaharian. Basta natural na lumalaki, may hahalin tulad ito sa isang Supreme Beast.
Si Xiaobai ay mas pambihira, mayroon siyang bloodline ng isang tunay na dragon sa kanyang katawan, para maabot niya ang rurok ng supremacy. Napatingin naman si Xiaobai kay Black at nagtataka siya na kung bakit nasa ulo ito ng kanyang kaibigan. Kaya naman sa puntong ito ay nagtinginan ang dalawa at mukhang nagagalit si Xiaobai. Agad na sinakmal ni Xiaobai si Black upang alisin sa ulo ni Xiao Chen habang si Black naman ay hinayaan niya na lamang ito. Sinabi naman ni Black na ang puting surot na ito ay parang may mali, habang si Xiao Chen naman ay natatawa dahil nagseselos si Xiaobai. Sinabi din ni Xiao Chen kay Black na nga pala Xiaohei, sa iyong banal na kahulugan, mayroon ka bang lihim na pamamaraan na nagpapahintulot kay Xiaobai na buksan ang kanyang espiritu? Sinabi naman ni Black habang nakasimangot na siyempre meron. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen nang marinig niya ito na umaasa ako sa iyo, habang si Black naman ay napabuntong hininga na lamang. Agad na naghanda si Black upang simulan ito. Mabilis siyang nagpalit sa kanyang original na anyo at naghanda upang simulan na ang ipinag-utos ni Xiao Chen. Lumapit naman si Xiaobai kay Xiao Chen at parabang nag-alala ito. Sinabi naman ni Lei Pao habang nakikita niya si Black na ang three-eyed wolf ay sobrang malakas. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang dibisyong ito ay hindi isang lobo na may tatlong mata. Agad na tumalon si Black sa itaas at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan patungo kay Xiaobai. Upang mabuksan na nito ang kanyang espiritu, napasigaw naman si Xiaobai sa ginawa ni Black dahil lubhang masakit ito. Dito nga ay nakapagsalita na si Xiaobai na sabi pa nga niya na ito ay masakit. Natuwa naman si Lei Pao na sabi pa nga niya na kung maari ka na bang makausap ngayon. Sinabi din ni Black na tapos na, ang puting surot ay nakabuo na ng kanyang espiritu, kailangan lang ng ilang oras upang masanay ito. Sinabihan naman ni Xiao Chen si Lei Pao na huwag ka munang masyadong magulo. Agad na inutusan ni Xiao Chen si Xiaobai na magpalit ito sa kanyang anyo. Agad naman na sinunod ito ni Xiaobai at mabilis na nagpapalit ng kanyang anyo. Ilang sandali pa ay naging isang pulse heiress na ito na agad na pumunta kay Xiao Chen. Nagagalak naman si Xiao Chen dahil matagal-tagal na ring hindi niya nakakasama si Xiaobai. Sa hindi inaasahan ay biglang dumating ang alagad ni Lei Pao at inihayag niya na Master, Lei, ang Heavenly Illusion Sect ay nandito na naman. Natuwa naman si Xiao Chen at sinabi niya kay Lei Pao na ito na ang oras Lei Pao, puntahan natin at kilalanin sila. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Dito nga sa labas ng Lei family compound ay nasa harap ang dalawang nilalang at naghihintay na lumabas si Lei Pao. Ilang sandali pa ay lumabas na dito si Lei Pao kasama si Xiao Chen. Nang makita naman ng dalawa si Lei Pao ay napangiti ito. Sa puntong ang ito ay mayabang na naglalakad si Lei Pao papunta sa labas. At agad niyang tinanong ang babae na kung ang pinsala ba ni Master Gu Zhongjie ay maayos na. Ngunit sinabihan siya ng babae na Lei Pao, mabuti pang mag-alala ka sa sarili mo. Kung tama ang hula ko, 30% pa lang gumaling na ang sugat mo. Lei Pao, bibigyan kita ng huling pagkakataon, ibigay sa akin ang Fenglei City, at ito ay nasa ilalim pa rin ng iyong jurisdiction. Mayabang namang sinabi ni Lei Pao na kung gusto mo ang Fenglei City, ay dadaan ka muna sa aking bangkay. At nang matapos niyang magsalita ay agad na kumaripas patungo kay Xiao Chen na parang bata. Nagtaka naman si Xiao Chen sa ginawa ni Lei Pao habang si Lei Pao naman ay napangisi lang ito. Nasabi pa nga niya habang pinagpapawisan na hindi ko siya matatalo sa ngayon. Sa sinabi ni Lei Pao ay napabuntong hininga na lamang ang dalawa. Napatingin naman ang dalawang nilalang kay Xiao Chen. Habang si Xiao Chen naman ay sinuri ang babae na sabi pa nga niya na meron ng aura ng 9 Revolutions of Life and Death technique sa kanyang katawan, at kailan pa nagkaroon ng napakagandang babaeng disipulo si Li Yunfei. Habang pinagmamasdan naman ng babae si Xiao Chen ay bahagya niyang nararamdaman dito ang isang body cultivator. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi lang siya supreme being, pero may bloodline din siya ng isang sinaunang halimaw. Nang makita ng babae ang mga mata ni Xiao Chen ay nakumpirma niya na kung sino ang binata. Kaya naman tinanong niya si Lei Pao na kung ang binata bang ito ay ang kanyang helper. Hindi naman sumagot si Lei Pao sa pagkakataong ito.
Dagdag pa niya habang paalis na kaya lang hindi pa ito ang tamang oras para pumunta ako dito, aalis muna ako. Mabilis silang umalis matapos nilang sabihin ito kay Lei Pao. Sinabi naman ni Black na lahat ba ng mga master ng Upper Zuan Domain ay napakaingat. Habang si Lei Pao naman ay nagtataka sa biglaang pag-alis ng dalawa. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang babaeng ito ay talagang kawili-wili. Habang ang dalawa naman ay bahagyang malayo na sa lungsod sa bilis ng kanilang pag-alis. Makikitang pagod na pagod ito sa pagmamadaling makalipas sa pamilyang Lei. Nasabi pa nga niya na hindi siya humahabol. Ayokong mabugbog ng Supreme Body Cultivator dito. Wala namang ideya ang kasama niyang nilalang sa kanyang mga sinabi. Habang si Lei Pao naman ay natutuwa na sabi pa nga niya na Master, napakalakas mo. Iyan ay lubhang kahanga-hanga. Habang si Xiao Chen naman ay hindi siya pinansin dahil nasa ilalim ito ng kanyang pag-iisip na sabi pa nga niya na parang pala ng pala, anong pinaplano mo Li Yunfei? Sa labas naman ng domain na kung saan makikita dito ang nilalang na kung tawagin ni Black ay White Dragon na umubos sa kanyang lahi. Agad itong bumaba sa lupa na kung saan may isang nag-aantay na nilalang dito. Nasabi pa nga niya sa kanyang kausap na kailan mabubuksan ang pinto sa panlabas na kaharian. Lumabas naman ang nilalang na ito na nakabaluting item. At sinabi niya sa White Dragon na sa lalong madaling panahon, sa tingin ko. Sinabihan naman siya ng White Dragon na wala na akong masyadong oras kaya't dapat nang magmadali. Inihayag naman ng nilalang na nakabaluting itim na binilisan na ng 4 na hari ang takbo. Hindi naman siguro magtatagal na. Sinabi naman ng White Dragon na sana nga ay magawa nila ito ng mabilis. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Robin, Kevin, Sam, Yuki, M. Lopez from Pampanga Guagua, Kuya Mort TV, maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.